May babalikan tayo kasi yung dating sabi niya ay 30,000 pesos daw yung maximum niyang pwedeng ipahiram. Ngayon, 90,000 pesos na. And that's just in a span of 4 months. Nagbago siya. Pag-usapan natin si Tekash guys dahil marami na sa inyo yung nagko-comment na buo daw siyang matatanggap. Well, sa simula pa lang 7 days to pay daw pero eventually nagiging 14 days to pay or nagiging longer ang term. So is it really worth it? Nalapitan yung loan app na to? How easy is it na mag-apply? Kaya nga balikan natin si Tekash sa video na to. Keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here and I know, sabi ko 4 months ago, nag-promise na ako na ayoko sa loan app na to dahil puro siya reject sa akin. Imagine, reject. Nahiya naman ako sa reason niya for rejecting me. Charot. Wow, bitter. Anyways guys, this video is not sponsored. It's based on my personal experience and sabi ko balikan ko dahil nabigla ako. Bakit ngayon? 90,000 pesos na yung pwede niyang ipahiram. Maximum. Is it worth it? Kaya nga sabi ko balikan natin. Ano pa ba yung nag-improve besides the highest available limit na pwede niyang i-offer? Please take note na pag nagpa-delete kayo ng account dito sa Tekash na to, yung kayo talaga nag-request na i-delete, hindi kayo makakabalik ng basta-basta with the same number. So, nangyari, gumamit ako ng ibang number but the same info, doing the same thing over and over again. Same info ng dati, just different phone number. But anyways guys, that's besides my point. So ayun nga, binalikan ko tong si Tekash. Ang dami na sabi parang okay daw kung wala na talagang matakbuhan. Dinownload ko siya ulit guys dito sa phone ko. Sa Android, ibang number. And sabi niyan nga, grabe, 90,000 pesos. And then license and legal lending platform, easy to get. Pinanindigan niya talagang 90,000 pesos na daw siya maximum. So when it comes to being licensed and legit, I checked the Securities and Exchange Commission na website dun sa list of recorded online lending platforms. Yes, OLA po kasi siya. Dapat andun siya sa list of recorded online lending platforms. Tagal na pala yung loan app na to. Yung sa kay Tekwang Lending something. Andyan po. Noong 2004, nagkaroon na pala to ng cease and desist na order ha. Or meron na palang issue dati. Pero na-lift. Kaya andito pa rin siya. Anyways, so ayun guys, na-download ko. Yung nagbago. Honestly, my old video, you can check this one. But wait, fast forward na tayo ha. So smart verification, funds in as fast as 3 minutes. Ay. Only one valid ID, safe and trust. Bakit safe and trust? Tender loving care in every transaction. Ba't ang dami nagsasabi yung taas ng interest? Is that tender loving care? Pero anyways, buo naman siya matatanggap daw based on the comment section. Kaya yun, binalikan ko siya guys. At it's the same old. Hihingi ng access sa mga ganito. Medyo marites. So mag-a-agree ka doon bago ka magpatuloy. So 90,000 pesos daw, 11% per day and 3 to 12 months. Ay, may pa long term pa siyang nalalaman. So pag-click ko ng claim now, syempre hihingi niyo yung phone number again. Hindi kayo makakabalik pag nagpa-delete kayo ng account dati. So, if you really want na yung talagang ma-accept ka dito sa system ni Tekash, huwag kayo muna magpa-delete. Try and try kayo, guys. So, nagbigay ako ng bagong phone number and nilagay ko yung code and that's it. Charot lang. So, anyways, guys, nag-apply ako. Nagbigay ako same information. Yung iniba ko pala is ID kasi dati binigay ko sa kanya yung SSS ko. This time, yung binigay ko sa kanya is my national ID. So, or kung wala kang national ID, you can also choose UMID, driver's license, PhilHealth, TIN, passport, SSS, PRC, postal, and pipicturean mo yung front ng ID mo. Pagkatapos mong mag-picture ng ID, nakaka-capture po yung details pagkatapos mong picturean. Pagkatapos nun, ay ipapakonfirm pa niya, careful din siya at hihingi po siya ng employment information. So what I told this app is that freelancer ako, length of employment, and once a month ako sumasahod. Pero siguro ayaw niya ng freelancer, guys. Kasi, okay, na bago tayo mapunta doon, dalawang modes of disbursement yung pwede sa kanya. Pwedeng GCash, pwedeng bank. Pero if 50-50 ako sa isang loan, hindi ako nagbibigay ng bank. Binibigay ko yung GCash ko. And sabi niya, confirm this account will be used as receiving account to accept funds. Siyempre, nag-selfie din ako. May under review pa siya nalalaman. Alam mo, hindi na siya humingi. Hindi ko maalala, guys, kung humingi pa siya ng contact reference. Or hindi ko lang siguro ma-screenshot. Kasi dati humingi na to ng references eh. But anyways, moving on. Sabi niya 3 minutes lang daw yung under review. Pero, after 3 minutes, sabi niya it needs more time to assess. It needs 5 more minutes. Dahil sabi niya may slight gap daw between my information and our ideal standards. Wow, yung naman ako sa standards nila. In the end, na-reject ko ako. Kasi, at sabi pa niya ha, pag na-reject ka sa loan app na to, may parang countdown siya. Parang 15 days ka pwedeng mag-apply ulit. So, hindi talaga ako ma-approve sa loan app na to. Ito daw yung mga reason kung bakit ako na-reject. Sabi niya, current credit score doesn't meet
Sana may mga stuff like that. Ayun ang humusta guys. Kasi ang dami po, in my old video, ang dami po sa inyo nagsasabi na ganito siya, ganito siya, ganito siya, mataas yung interest niya. Pero somehow, buo po siyang natatanggap. Kayo nang humusga. Para sa akin ha, iiwasan ko yung loan up na to. Ayaw niya talaga sa akin, hiyang-hiya naman ako, di ba? Okay yung credit na a-approve nga ako sa mga okay na mga online loan apps. Oh, grabe naman yung standards niya. Charot siya. So kung ayaw niya sa akin, edi why? But dahil nagre-review tayo ng loan app, so balikan natin yung loan app na to. Pero guys, kung kayo naghahanap ng mga loan apps that are better than Techcash na buong natatanggap, hindi masyadong mataas yung interest, kasi yun yung mga feedback ng tao eh. Mataas na yung interest niya guys at magsisimula kasi 7 days. So if you're looking for loan apps that are far better than Techcash or reject kayo kay Techcash, don't worry, may options po tayo. And I have prepared a list of legit loan apps. Yung playlist na to, check nyo yan kasi mas matutuwa kayo sa mga loan apps na andyan kaysa dito kay Techcash. Maybe I'm just being bitter. But anyways, so yun lang guys for today's video. I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!